Bumarkaid ka. Mama? Oh, Bayan na sila. mama daw. Sila bigyan ng pira dati. Sige, kausapin mo na. Ayan na, hi, hello. Oh, yan na anak mo. Hello. Meron pa isa, sir. Tatlo yung mga lang dito. Oy. Kaya pagkalawa. Dito ka lang, Ading. Dito ka lang. Asan na si Oh, Mama? dito ka lang. Kumusta kayo dito? Dito ka lang, halika. Mabasa ka dyan. Dito ka lang, nak. Takot naman sila dahil wala naman alam na kilala. Gusto lang namin mayakap kayo ng mama nyo. Halika dito. Ang gaganda ng mga anak ni Ate Maricel. No? Yung feeling ko sa Asan na yung isa? ang tao kasi huwag kayo Huwag ka na. Halika dito. Oo. Yakap. Halika mo asik ka ni Mama. Sistema niya. Ate Maricel, masaya ka ba na nakita si tatay? Gaano ka kasaya? Masaya, Daddy. Masaya. Mga anak mo, anong sasabihin mo sa kanila? Nandito ka na. Love you, Nak. Maluha-luha yung isa mong anak. No? Ganda na yung mama nyo. Halika dito, Mari. No? Oh, kausapin mo na yung mga anak mo. Sabi mo gusto mo kayo silang ng pera makita. ni Daddy. Bigyan kayo ng pera. Mana yun sa anak ko, sa nanay. Eh. Magaling na yung mama niya. Oh, magaling na. So, ang isang kapatid nyo lalaki, tapos 3 babae. Bakit ang gaganda nyo? Masalukap. Kanino nagmana? Kanino kayo nagmana? Kay Papa? O kay Mama? May mama. Kay Mama? Anong grade ka na? Ha? Grade 6. Si ate naman? Grade? Namiss nyo ba yung mama nyo? Maliliit pa pala anak mo. Maliit pa sila na. Ay, may pasok ka ngayon. Kaya umuwi ka lang. Hindi ka? Hindi ka nagbabaon? Ah, umuwi kayo dito pag lunch. Okay. Oh, kamukha rin ni ate, ang ganda. Ilang taon ka na ate? 27. Ha? 2017 po. Hindi, ilang taon ka na? 16 po. Ah, 16. Oh. 16. Anong sasabihin mo sa mga anak mo? Love you. Sino mga... Kiss mo yung anak mo. Yung isa. Ikaw ate, kumusta ka dito? Nung alam po, hindi po ako. Pero nung high school hanggang senior high May po, mga damit pa medyo kayo? okay naman. Okay na. Ba't mo nasabing parang hindi okay nakaraan? Elementary po kasi ako lagi po ang binubuli about my mother fish. Lagi kang, nung elementary, lagi kang binubuli about your mother. But now, okay na. Okay lang. Oo, ayusin mo, labanan mo, ignore mo yun. Tuloy-tuloy mo lang pag-aaral, no? Huwag kayo magpa-apekto, no? Ang gaganda nyo pa naman, ha? Magmahalan kayo magkakapatid, no? Alam nyo, sa totoo lang, namimiss kayo lagi ng mama nyo. Kaya nga pinagbigyan ko na siya na mapunta rito. Kaya masayang-masaya siya, no? Walang araw na hindi niya sinasabi sa akin na gusto raw niya kayong makita. Anong mensahe mo sa mama mo? Ano po, parang mas mabuti kong maalagaan pa po siya para tuloy na po siyang gumaling. Yes, malapit. Pero kapag babalik man po siya dito, parang medyo okay naman ako. Parang meron po kasama si Papa. Pag alis po siya, may kasama kami dito. So, pag tuluyan ng gumaling ang mama mo, gusto mo dito siya bumalik? Pero hindi pa po, parang hindi ko pa po tanggap na na
tatanggapin ulit po siya dito sa amin. Bakit? Kasi parang since iniwan niya po ako, parang nasanay na din po ako. Nasanay ka nang wala siya? Opo, parang lang. May tampo ka ba sa mama mo? Wala naman po. Oh, very good. Pero pag tuluyan na siyang gumaling, kasi nakikita namin nasa 60% na siya, I think. Sana hindi ako nagkamali. So, konting tiyaga pa lang namin. Depende rin sa sasabihin ng doktor. Papaano itong ngipin ni Pag mami? fully na magaling na siya, okay lang na dito namin siya idiretso. Si Daddy Frankie. Hindi ko lang palang sa cover ko. Oo, sa bagay, no? Kakausapin ko rin ang tatay mo mamaya. Pero alam mo, isa sa pinaka-reason kung bakit nagpunta kami dito dahil gusto ka mayakap ng mama mo, pati ng mga kapatid mo, at isa pang sinasabi niya, bigyan ko daw kayo ng bigas, tsaka pambaon nyo. Pera niyo. Thank you po pag ganun. Kasi si mama parang medyo okay na dito pag nakapanood ko po sa vlog niyo. Yes po, nagluluto na nga siya doon eh. Opo. Gusto mo ba ipagluto ka rin niya ng mga ulam nyo? Gusto niya po, mag-anon pa kami. Baka masasarap pa yung luto ko. Ay, ganon. So, ibig sabihin nagluluto ka rin? Opo, magpunta po kay Papa. Pag Siya nandito kay ka. nanay, opo. Oh. Mabuti hindi kayo pinabayaan ng papa nyo, no? Hindi po. Parang ano po, supported po siya sa akin since Ellen. Ay, wow, very good. Napakabait ng tatay mo, napakaswerte nyo. Opo. Daddy, kuha ka ng bigas. Oo, wait lang. Okay lang ba tawagin si tatay? Paupuin dito. Pa! Ayan, sige, dyan lang tayo muna ha. Mamaya na ako magpababa ng bigas tsaka yung pera ninyo. Mamaya nang kakausapin ko lang si tatay tsaka si nanay. Hello tay, pasok po kayo tay. Okay lang umupo ka muna dito tay? Oo, sige. Okay lang na mabidyohan ko kayo? Oo, Ay, salamat po tay. Tay, anong pangalan nyo tay? Roger. Tatay Roger. Oo. Tay, sabi ng anak ninyo na isa, gusto daw niya pag magaling na yung mama niya, Oo. dito daw namin dadalhin si Ate Maricel para may mag-alaga daw sa kanila. Anong masasabi mo po doon? Ayun, sa kanila naman yung mga anak ko kung anong desisyon nila. Yun din ang kwan naman dyan eh. Mahirap naman kung anong kwan naman. Pero yung kwan kasi doon sa validation sa DSWD doon, Opo. pwedeng makuha naman yung titignan yung bata dahil yun ang usapan namin doon. Ibig sabihin, dati may kasunduan na kayo na pwede niyang tignan-tignan yung mga bata. Oo, yun lang. Yun ang sabi doon sa akin doon. Dahil may katibayan kasi doon na yun ang namin doon sa head ng DSWD ng Anda at saka rito head ng DSWD dito sa Labinos. Bakit po kayo nagkaroon ng kasunduan sa DSWD sa pagkakaalam nyo before? Bakit kayo nagkaroon ng ganong kontrata? Ayun din ang nila doon eh. Sa DSWD naman eh. Pero tay, kahit may kasunduan na kayo doon, kung sa ngayon ay magkakaroon kayo ulit ng bagong kasunduan kasama ang inyong mga anak, at kung pumapayag ka, and then pumapayag din si Ate Maricel, palagay ko lang, no, walang magiging problema. Kung gusto mo pa, kung payag ka pa ho. Yun sa kanila yung mga anak ko O naman. nasa mga anak. Oo. Pero tay, may tanong ako sa iyo tay, kung hindi mo mamasamain. Ilang taon na po ba kayong nagkahiwalay ni Ate Maricel? Kung minsan padalaw dito, kung minsan alis. So ibig sabihin, nagkahiwalay man kayo or what, ano man na naging usapan, papasyal-pasyal pa rin si Ate Maricel dito. Oo, ganun lang. Tapos, layas na naman siya. Layas na naman. Oo. Kung ilang araw dong babalik kung gusto niya, yun lang ang kanya naman dito. Pero tay, buti
ilang taon na wala si Ate Maricel, hindi ka nag-asawa ng iba? Ay, hindi. Dahil nasa bata naman ng kwan ko eh. Nakapokus ka sa mga anak mo. Dahil lahat kasi ng kwan, ng puntang kong trabaho, construction, dahil construction ako eh. Opo. Lahat ng mapuntang kong trabaho, nandun buntot pa rin sa akin ng mga DSWD na nandun na naman yung ganito. Ngayon, ang pumunta sa akin, pinakamahuli yung head ng DSWD dahil nakaditin siya doon sa Bulanay. Pero tay, alam niyo po ba na ilang buwan nang nasa pangangalaga ng Team Daddy Frankie si Ate Maricel? Nakuha ko lang sa Napapanood niyo po? Oo, napapanood dahil wala naman ako cellphone sa mga iba-ibang tao naman na papakinggan ko. Okay. Pero sa ngayon tay, sa nakita mong progress, yung mga nangyayari kay Ate Maricel, ano po ang nararamdaman mo po? Marami na nagbago sa kanya. Masaya ka po ba tay para sa kanya? Oo, makuha ko dahil siyempre nasa kanya na naman yung kabutihan siya eh. Yes po. Lang pangko lang naman. At saka nagpapasalamat ako din sa inyo, boss. Walang ano man tay. Gagawin lang namin yung kaya namin. Dahil na-survive yun sa kanya dahil siyempre una hindi lang sa akin yung mga magulang niya may kapatid pa siya na mas makampa. Mas kumbaga yung ibibigay nila ng tawag to yung kung yung sitwasyon yung mga anak nila, mga kapatid niya. Ayun lang ang kung dyan. Pero tay, may isa pa akong tanong tay. Ano yung pinaka-rason bakit naghiwalay kayo? Naghiwalay po ba talaga kayo o hindi? Hindi, ang kung naman dyan, parang gano'n na dahil hindi naman palagi rito na ako. Pero walang closure na hiwalay kayo. Siguro napahiwalay lang ang isa't isa sa inyo dahil sa paggagala niya. Ay, yun ang isa. Ayun ang totoo. Yun ang kuhan dahil siyempre kung ikaw naman na gano'n ang sistema naman na sitwasyon mo sa pag-asawa. Opo. Okay lang tayo, okay lang, no problem. Alam nyo, Hindi, okay lang tayo. Ito na lang, huwag kang mag-alala tayo. Tay, may tanong pa ako tayo. Kung okay lang. Pwede ka naman mag-next question. Nakikinig si Ate Maricel eh. Mahal mo pa rin ba si Ate Maricel? Sa akin, hindi natin na alam naman dahil ang kuhan ko naman dyan, nakapokus sa akin naman sa mga anak ko. Sa mga anak talaga. Yun ang sa kuhan naman eh. Pero tay, sa nakikita ko naman kay Ate Maricel sa mga ilang araw, mahigit isang buwan na napag-uusap namin, laging pamilya niya, laging kayo po yung nasa isip niya eh. So tingin ko po, mahal niya ang pamilya niya at mahal pa niya kayo. Yeah, siyempre anak niya naman yan nandito eh. Pero kung sa pag-ibig tayo sa'yo, anong nararamdaman mo kay Ate Maricel? Sa akin, parang nasanay na ako na wala na siya eh. Pero tignan mo siya ngayon tay, bumalik na yung ganda niya. Anong naramdaman mo tay nung nakita mo kanina na nandito na siya? Hindi, siyempre, masaya rin yung mga anak niya. Nakita niya yung nanay niya. Kaya masaya ka na rin. Siyempre, nakita na naman nila. Opo. Taon-taon na nakalipas na lakuan. Na ganyan ang sistema niya. Ate Maricel, masaya ka ba na nakita si tatay? Gaano ka kasaya? Masaya, Daddy. Masaya. Mga anak mo, anong sasabihin mo sa kanila? Nandito ka na. Love you, Nak. Maluha-luha yung isa mong anak. No? Anong masasabi mo sa mama mo? Anong mensahe mo kay mama? Ha? Ha? Anong sasabihin mo kay mama? Magaling na siya. Magsalita ka mo, Sol. Anong sasabihin mo kay mama? Salita ka. Magaling na siya. Ha?
Ano sasabihin mo kay mama? Si ate. Ate, anong sasabihin mo anong mensahe mo kay mama? Magaling na siya. Ha? Wala din pa akong masabi. Wala kang masabi. Okay. Kilala siya. Binibigkas niya rin sa kayo Mark Hill. Mark Hindi Hill. ako naniniwala, artista ka. Oo. Pero naririnig ko kay ate, Micaela. Panganay ko yun. Nakakaiyak mga kababayan, nakakatuwa na tuwang-tuwa yung mga anak ni Ate Maricel. At hindi ko rin po inaasahan na madadatnan namin sila dito. Lapit ka dito, anak. Lapit ka sa mga ate mo. Magmahalan kayo magkakapatid, ha. Ang gaganda nyo pa naman. Huwag kayong mag-alala. Hindi po titigil si Daddy Frankie hanggat hindi fully makarecover ang mama nyo. At papangako ko yan sa inyo. Pag magaling na si mama nyo, dadalhin ko siya rito sa inyo. Gaya ng sinabi ni Micaela mga kababayan, kanina, gusto raw niya, paggaling ng mama niya, dito ko dalhin para magluluto daw sila pareho. Dahil mahilig din magluto pala si Micaela. Anong madalas mong ilulutong ulam, Micaela? Gulay po. Wow. Paano ka natutong magluto? Sa kanya, kay Papa. Kay Papa. Ang bait ng Papa nyo. Super po. Supportive yan since alam po ako. Super. Super supportive po. Sige nga, ilarawan mo nga sa akin ng iyong Papa. The best Papa siya. Kasi, kahit wala po kaming pera nung nag-girl scout po ako, kahit wala na kaming pera, gumagawa po siya ng paraan para makasali lang ako. Wow. Po. Sige. Binabaunan po kami ng tanghali kahit ang init-init. Tapos yung bisikleta niya kahit sira-sira na ginagamit niya pa rin. Ay, ganon. Opo. Until now, sira-sira yung bisikleta niya. Opo. Hatiran lang niya kayo sa school. Opo. Anong nararamdaman mo na pagka nakikita mo yung papa mo na dadalhan kayo ng baon sa school? Tapos nakikita mo ang init. Tapos kahit sira-sira yung bike niya, sige pa rin siya para mahatiran kayo ng pagkain. Ano nararamdaman mo that time? Siyempre parang ang hirap po na sa isang ama, parang nagiging ina tsaka ama siya sa aming apat noon. Kasi nandito pa po dati si Kuya, tapos siya, nagkakarpentero lang po noon. Tapos yung sahuran, 300. Ganon. Tapos, ako, syempre, todo bigay naman sa pag-aaral para may award. Oo. Para maging proud si Papa. Ay, Ganon. So, kumusta naman pala ang pag-i-school mo? Okay naman po. Napakabait nyo, no? Napakaswerte nyo. Dahil ang tatay nyo napakasipag, tingnan mo, kahit na mamayat na siya, pero kayo malulusog. So, ibig sabihin, kahit hindi niya maalagaan sarili niya, basta maalagaan niya kayo, hindi siya gumigive up, no? So, nangangarap ka ba na mabuo yung pamilya ninyo? Makabalik si mama dito? Sa akin po, parang hindi ko pa po masasagot yan kasi ngayon lang po ulit namin siya nakita eh. Ganun po. Parang hindi pa po namin. Okay. Sa pagkakatanda mo, ilang taon ka nung umalis si mama sa inyo? Nawala sa poder ninyo? Paalis-alis po kasi siya eh. Parang kinder ba ako nun? Grade 1. Hindi ko na po siya nakakasama. Tapos bumabalik po siya dito kapag parang wala siyang maanahan dun sa bayan. Ganun. So, ibig sabihin, kinder ka pa lang, talagang nawala na si mama sa sarili. So, wala na kayong usapan maayos, ganun. Wala po. Since nung andito pa naman po siya nun, hindi po namin siya naaanuhan kasi pag andito po siya, yung ginagawa niya lang po dito is uuwi siya ng gabi o aalis siya ng umaga. Ay hindi. Aalis siya ng gabi, tapos babalik na lang po siya ng umaga. Okay. Ganun po.